mapalakas pa yung mic. Ayan. Ang message po natin ngayon ay, ayan, Merry Galong Pasko. Ayan. Ayan. Siyempre, sino ba naman ang may ayaw ng regalo ngayong Pasko? Di ba? Siyempre, parang lang, pag tinanong mo lahat, siyempre, lahat gusto makatanggap ng regalo, di ba? Ayan, at siyempre, bukod sa pagkain, mga decorations, lamig ngayong Pasko, isa sa mga pinaka nakaka-excite tuwing Pasko ay ang mga regalo, di ba? Kaya nga tuwing Pasko, meron tayong mga give-a-gift, meron mga exchange gift, mga raffles, surprise gifts, mga bonus, mga charity, na lalo na yung mga nagbibigay dun sa mga mahihirap, di ba? At basta sobrang daming bigayan na nagaganap ngayong Pasko. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba uso ang regaluhan kapag Pasko? Yan to. Kasi nga, ito ang pinakasimpleng dahilan ay ang pag-alala sa pinakamalaking regalo ng Diyos sa tao, sa atin, di ba? Si Jesus. Dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, natuto rin ang mga tao na magbigay bilang pagpapakita ng pag-ibig, pasasalamat at kabutihang loob. Di ba? Nagbibigay tayo dahil nga nagbigay din ang Diyos sa atin at binigay si Jesus. Sabi dito, ang Diyos ay laging nagbibigay. Ibinigay niya sa atin yung buhay natin, kalusugan, pagkain, pamilya, mga pinagkukunan, kakayanahan, trabaho at pahinga, araw at gabi, araw at ulan, mga panahon, mga kaibigan, gabay, sinagot na panalangin, biyaya, kapayapaan at kagalakan. Di ba napakadami na binibigay ng Diyos sa atin? At ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin doon ay yung kanyang sarili. Yan, sa katauhan ni Jesucristo, ang anak ng Diyos, nung nagkatawang tao na siya, di ba? Para sa atin. Ngayon, saan ba nag-umpisa yung tradisyon ng mga pagbibigayan? Number 1, sa kwento ng kapanganakan ni Jesus. Di ba kasi doon, yung sa Matthew 2, 1-11, di ba yung mga wise men nagdala sila ng gold, gifts of gold, frankincense, and myrrh. At yon, dahil doon, dahil doon, naisip din nila na magbigay ng regalo. Sabi yan, hindi ito utos para magregaluhan taon-taon. Pero naging simbolo ito ng pagbibigay bilang paggalang at kagalakan sa pagdating ni Kristo. Yan. Kasi pangalawa, dahil sa unang mga Kristiyano, noon talaga, hindi naman agad naging uso ang pagpapalitan ng regalo sa mga early Christians kasi hindi naman yun yung tradisyon. Pero, ang mas ginagawa nilang pag-celebrate ng Pasko, yung pagtulong sa mahihirap, pagbibigay ng pagkain at paggawa ng mabuti bilang paraan ng pagdiriwang. Mas pangatlo naman, impluwensya ng kultura at kasaysayan ng mga Roman and European traditions. Kasi sa Europa, lalo na ng mga Middle Ages ng 1800s, naging bahagi ng Pasko yung pagbibigay ng regalo sa pamilya at mga bata. Tapos kalaunan, pinagsama na ng relihiyosong kahulugan at tradisyong pangkultura. Kaya yon, unti-unti na nagsasama-sama na, di ba, yung mga ginagawang tradisyon. That's number 4, modernong panahon. Kasi ngayon na, sa panahon natin, tsaka noong 19th century, naging mas popular na yung family-centered Christmas. At dito, lalong nauso ang palitan ng regalo. Ayan, at sa paglipas ng panahon, lalo ngayon, di ba, naging commercial ito, sa ilang lugar, naging business na rin, di ba, na pag Pasko, daming nilalabas na mga ibebenta, mga sale. Kasi nga, naging negosyo na rin yung Christmas. Yan, sunod, ang halaga ng presentasyon sa pagbibigay. Ayan. Ito, pag-usapan natin yung regalo. Bahagi ng saya sa pagtanggap ng regalo, ang pagbubukas nito, di ba? Siyempre, nakaka-excite. Ano kaya yung laman ng regalo? Ano kaya yung laman ng loob? Di ba? Parang makita mo pa lang yung balot, excited ka na. Pero pag ito nga lang yung balot, hindi ka na makakapag-expect, di ba? Na sana iPad to, gano'n. Yan, kasi, ayun na, di ba? May mga funny rin na mga pagbabalot na ginagawa. Pero, ayan, sa Korea, alam niyo ba, meron tinatawag na pojagi. Yan, ang ibig sabihin niya, kasi ang mga espesyal na regalo ay nangangailangan din ng espesyal na balot, di ba? Kaya may mga nakikita tayong ang gaganda ng balot. Kasi ibig sabihin na pinapakita na special gift to para sa special na tao. Kaya sa Korea, may sining na tinatawag na pojagi, kung saan binabalot ang mahalagang regalo gamit ang makukulay at maaayos na tela. Nakikita niyo yun sa mga K-drama, yung may mga nakabalot sa tela, di ba? Ganon sila mag-gift. Ipinapakita ng pojagi na mahalaga ang regalo at nais nang nagbigay ang ikabubuti ng tatanggap. Mahalaga ang balot, gaya ng regalo mismo.
Dati nga akala ko sa isip ko, okay na okay na at least may regalo ka, di ba? Pero dati kasi parang kahit ano lang yung balot. Pero nung nalaman ko nga na importante rin pala yung balot kasi doon mo pinapakitang special din yung Kaya doon ako bumiling gift wrapper. Yun. Saka ng paper bag, gano'n. Kasi, mahalaga pala yun. Kasi kung gano'n din yung pagpapakita mo ng halaga sa tao, pati yung halaga ng gift. Kaya di ba may mga nakikita tayong mga gantong iba't ibang design ngayon? Ito yung parang pajagi dyan, yung tela. Tapos yun, yung marami pa mga iba't ibang design, di ba? Kasi nga, yun, dami mga paraan para ipakitang mahalaga yung mga tao. Tapos, yun nga, alam niyo rin si Jesus din ganun, ay ang Diyos. Nang ibigay ng Diyos ang kanyang anak sa isang katauhan, binalot niya siya ng perpekto sa isang katawan. Di ba yung regalo ng Diyos sa atin, binalot niya sa isang katawan. Ayun si Jesus. Di ba sabi sa Hebrews 10:5, nang pumarito si Kristo sa sanlibutan, sinabi niya, hindi mo kinalugdan ang handog at hain, ngunit inihanda mo para sa akin ang isang katawan. Yan. At yung sa John 1:14 na ang salita, si Jesus, ay naging tao. Ayun nga yung Emmanuel, di ba? At sabi nga, ang anak ng Diyos na naging tao ay natatangi, special, di ba? Lubos na Diyos at lubos na tao. Nung naging tao si Jesus, hindi naman niya naiwan nga yung pagka-Diyos. Diyos pa rin siya, 100% na Diyos, 100% na tao din. Ayan. At ang regalong Pasko ay si Jesus. Yan. At binigay ng Diyos ang kanyang walang hanggang anak sa mga makasalanan. At sabi dito, sa pamamagitan ni Jesus, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Di ba? Yun talaga yung pinakaregalo ngayong Pasko. Sabi rin, sa pagbibigay sa atin kay Jesus, ibinigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin sa spiritual. Yan, gaya ng sinabi sa Galatians 4:4-7, ngunit nung dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, pinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Nang sa ganon ay maging anak tayo ng Diyos. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag tayo sa kanya ng Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Di ba? At ito pa, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na kapag tinanggap natin si Jesus, tumatanggap din tayo ng iba pang regalo mula sa Diyos. Yan, kabilang na dyan, di ba, yung mga spiritual na mga bagay, kalayaang spiritual, isang pamilyang spiritual, yung Holy Spirit, at ang ating spiritual na mana. Ayan, at ang mga pagpapalang ito ay tinatamasa natin dahil sa kapanganakan, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya yon, naintindihan natin yung verse. At sabi nga, ng araw ng Pasko, binigyan tayo ng Diyos ng regalong hindi nauubos, di ba? Hindi nawawalan ng halaga at hindi nakakasawa. Habang mas nakikilala natin siya, mas nagiging mahalaga si Jesus sa atin. Di ba? Kaya ayun yung pinakamagandang regalo. Sunod naman, ang pagbibigay ng tao bilang paggaya sa Diyos. Yan, pagbibigay ng tao naman sa bilang paggaya sa Diyos. Sabi, kapag nagbibigay tayo ng regalo sa iba tuwing Pasko, ginagaya natin ang Diyos. Yan. May mga tao, di ba, na mga hindi naman Christian, pero mga unbelievers, pero nagbibigay sila, ang dami nilang regalo kapag Pasko, pero hindi lang nila alam na ginagaya rin nila si Lord kasi hindi pa nila kilala ang Diyos. Ngunit, ang pagbibigay ng Diyos ay sinadya. Di ba? Sinadya niya talagang ibigay sa atin si Jesus. Kaya ang pagbibigay natin ay dapat ding may layunin. Kaya dapat, pag nagbibigay tayo, meron din tayong purpose. Di ba? Bakit natin binigay yun? Kaya sabi dito, magandang tanungin, bakit tayo nagbibigay? At ano ang ating motibo pag nagbibigay tayo ng regalo? Yan, tandaan natin yung mga bagay nito. Ang pagbibigay ay dapat may kagalakan, hindi pabigat. Yan, ngayong Pasko. Kapag nagbibigay tayo dahil sa tradition lang o dahil obligado, nagiging gastos ito na kinaiinisan natin. Di ba? Kasi nga, kunwari, exchange gift, ano ba yan? Required. Kailangan, pag niregaluhan ako, meron din akong ibibigay. Kaya di ba minsan, yung mga exchange gift din, di ba? Minsan, nagiging pabigat o required, 500 pesos yung natin, ano ba yan? Kagastos 500, tapos yung makukuha ko, 200 lang. Di ba? Para daming mga kainisan na nangyayari. Kapag ganito, sabi rin, at saka din, bukod din doon, dapat hindi pa bigat na alam mo yon na short yung pera mo dahil hindi mo naman talaga afford pero pipilitin, ganun. Sunod naman, ang pagbibigay ay dapat may kagalakan. Ay, hindi pala, ang pagbibigay para may kapalit ay hindi nagdudulot ng tunay na saya. Di ba ito, yung kagaya na exchange gift, di ba? Iba yung binigyan ka kasi
wala namang kapalit, di ba nakaka-touch? Wow, grabe naalala ko. Pero iba yung yung exchange gift na natural nagbigay ako, oh, asa number ko dyan, di ba? Eh minsan nangyayari din sa atin yung exchange gift na, oh, 30 tayo lahat, bakit 29 lang to? Sino yung nakaano, di ba? Alam mo yung sumali ka, tapos nawalan ka pa, di ba? Kaya talaga namang nakakatanggal pa ng saya yung minsan yung exchange gift, di ba? Tapos, ayun nga, alam natin yan mula bata tayo. Sa school, laging unfair yung napupunta sa alarm clock, tapos yung binigay mo, dinagdagan mo pa ng 20, di ba? Yung amount, pero ganun lang napunta sa'yo. Ayun, pero yun nga, ang tunay talaga na, ayan, na nakakasaya, yung walang kapalit na regalo. Yan. Kaya naman, pag sumali kayo sa exchange gift, maging sports kayo. Yung alam mo yun na katuwaan lang to. Hindi yung nabad trip ka na sa Christmas party. Dahil lang doon, di ba? Kasi katuwaan lang yun. Alam mo na, dapat ready ka nang ma-disappoint. Kasi exchange gift na eh. Ayan. Tapos, ayun nga, sabi dito, may iba na nagbibigay para magpasikat. Di ba? Sabi, ngunit, ang pinakamagandang dahilan ng pagbibigay ay pagmamahal at pagtugon sa pangangailangan. Di ba, ngayong Pasko, maraming papasikat. Sa Pasko, lahat kayo, lahat, may regalo kayo sa akin. Tingnan, parang dahil nga nagpapasikat ka na, ayan, gusto mong ipaalam na ang mayaman ka, kaya mo to. Ang nangyari, di ba, kaka-Shopee Pay later mo, pulubi later ka na. Di ba? Kaya next month, paano na yung mga kailangan ko? Yan. Yan. Kaya maraming ganito ngayong month na to na inutang nila lahat ng regalo, di ba? Pero pag January yun, hindi na makangiti. Di ba? Kasi nga, hindi na alam paano mababayaran lahat, di ba? Kaya ingat din tayo sa gano'n na hindi porke parang, dapat kung ang pagbibigay natin, kaya natin dapat. Kung ano lang muna yung meron na kaya natin ibigay, ayun yung ibigay natin. Kasi ngayong Pasko naman, di ba, kagaya ng movie na pinanood natin kanina, na yung di ba ang ibig sabihin nun, hindi ngayong Pasko, hindi naman lahat ng magandang regalo, material, di ba? Kagaya yung kanina, yung nakikinig lang siya ng message na may pagmamahal. Di ba? Yun yung hindi niya malimutan. Sa atin din, di ba, kahit na mga bagay, para mga message or yung bonding, companion, na parang may pagmamahal, doon hindi natin malimutan. Hindi naman about lang sa material na bagay yung pagbibigay. Kundi sabi dito, di ba, yung pinakamagandang dahilan ng pagbibigay, pagmamahal. Di ba? At pagtugon sa pangangailangan. Yan. Sunod po, sabi rin, ibinigay ng Diyos si Jesus dahil mahal niya tayo. Di ba? At sabihin nga na yan sa John 3:16 na sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya ang reason kaya may Pasko dahil minahal tayo ng Diyos. Kaya binigay si Jesus. At sabi rin sa 1 John 4:9-10, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Yan. Kaya naman, sa pagbibigay niya kay Jesus, tinugunan ng Diyos ang pinakamalalim nating pangangailangan. Diba? Ang pinakakailangan ng tao ay ang mapatawad yung kasalanan at magkaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Di ba kaya, yung gaya nga ng kantang Naalis, di ba? Yung bigat ng sala natin, dala-dala natin yun nung hindi pa natin nakikilala si Jesus. Pero ito ay naalis, di ba, nung nakilala na natin ang Panginoon, yung tagapagligtas natin mula sa kasalanan. Kaya naman nagkaroon tayo lahat ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya naman, yun yung pinakakailangan natin, hindi yung kahit anong mga bagay. Sunod, mahalaga rin kung paano tayo nagbibigay. Yan, mahalaga pala yung pag-isipan din kung paano tayo magbigay ng regalo. Sabi dito, ang mga pantas na nagdala ng regalo kay Jesus ay magandang halimbawa. Yan, ang kanilang mga regalo ay angkop para sa hari. Di ba yung gold, frankincense, and myrrh, para talaga sa hari yon. At nagbigay sila ayon sa kanilang kakayahan dahil mayayaman sila, syempre, kaya afford nila yung ganun. Yan. At hindi mabuting pamamahala ang mangutang para lang may maibigay. Di ba? Tandaan natin po yan na hindi naman kailangan na gumastos ka ng sobra, di ba? Para maparamdam sa mga tao na mahal sila. Kaya kailangan, di ba, kung according sa angkop sa tao at angkop din sa kakayanan natin. Sunod naman, ang pinagplanuhan nila ang kanilang mga regalo bago pa nila matagpuan ng bata. Alam na nila yung wise men kung ano ibibigay nila.
Kaya tayo rin yun, pag-iisipan natin kung ano ba. Ibinigay nila ang kanilang mga regalo ng may kagalakan. Masayang-masaya silang binigay ito. At nakatulong ang mga ito kina Maria at Jose, pati sa sanggol na si Jesus. Di ba na para sa lumaki si Jesus din ng ma-meet yung mga kailangan niya. Kaya dito sabi, kapag ibibigay na natin ang regalo, gawin natin ito ng pinag-isipan. Yan. Kasi minsan nga, di ba, pag sa sobrang busy rin ng season, na Christmas season, yung alam mo yun, okay na to, alarm clock, frame, picture frame, okay na to. Yan, parang naano tayo, hindi na nawawala na tayo ng time na pag-isipan dahil ang busy. Sabi nga, paghandaan natin ang sasabihin natin habang iaabot ang regalo. Ayan, kaya ito nga lesson din pala to, na kapag iaabot mo nga yung regalo, kasi ako din pag nag-aabot ng regalo, tahimik lang ako. Diba? Pero sabi dito, mas magiging daw makabuluhan o may saysay yung regalo natin kapag ginawa natin, pag sinabi natin yung ganito habang iaabot na, pinili ko ito dahil bagay ito sa masayahin mong personalidad. Diba? Yan parang, alam niyo, may meaning yung pagre-regalo. Tapos sabi rin, sana'y magustuhan mo. Di ba ganon? Kesa naman sa ito, para sa'yo to, o ito, sa'yo yan. Yan. Parang medyo nagiging less yung meaning. Pero yan, depende rin siguro sa mga introvert gaya namin. Na ano lang, pero ang maganda daw pala, pinili ko to kasi bagay ito sa'yo. Nakikita ko, na-imagine ko na pagsuot mo tong ribbon na to, napakaganda mo. Di ba? Yung mga ganon. Kesa pala na, ito, sa'yo yan, o, sa'yo na to, yan, di ba? Parang ano lang, wala lang. Pero kapag ito, bagay kasi itong magandang bagay na to sa magandang gaya mo, di ba? Kaya yun, gumaganda lalo yung regalo dahil nga sa merong speech, di ba? Yan, mahalaga ang maayos na pagbibigay ng regalo. Tulad ng sining ng Pojagi, di ba? Na, yun, lalo na kung ginandahan mo pa yan, yung balot, di ba? Parang yun, pinapakita sa tao nun na special siya. Yan. At sabi daw, di ba kasi may mga tao na ganito magregalo, yung card na to and from, yung to you, from me, di ba? Ganun lang. To you, from me, ayan, basta yun na yun, di ba? Pero sabi daw, karamihan sa mga tag ng regalo ay may dalawang salita, yung para kay at mula kay. Sabi daw, paano daw kaya kung palitan natin yung ikalawa ng dahil? Yung para kay Ezekiel dahil mahal ka ng Diyos. Yung mga ganon. Parang, para kay Judy dahil naging mabait ka sa akin. Ganyan. Pwedeng mga iba't ibang mga ilagay natin. Halimbawa daw, para sa aking asawa dahil kay Jesus. O para sa aking anak dahil mahal ka ng Diyos. Yan, nagbibigay ito ng pagkakataon na malinaw na ipakita ang espiritual na dahilan ng regalo. Kaya di ba nagkakaroon lalo ng dagdag meaning kapag pala meron tayong mga nilalagay pa. Ayan, sunod, sabi, may sinasabi rin ang regalo tungkol sa kung gaano natin kakilala ang tatanggap. Di ba? Totoo yun, ang pinakamahirap magregalo kapag hindi mo kilala yung tao. Yung nanghuhula ka lang na sana magustuhan niya to. Kasi hindi mo siya kilala eh. Hindi mo pa alam color na favorite niya. Hindi mo alam basta. Pero gusto mo lang ipakita na yun, may gusto ko lang gawing connection sa kanya. Kaya mo siya niregaloan. Pero ang totoo, hindi mo pa talaga siya kilala. Kaya ang hirap. Kaya minsan, ang daming mga fail, di ba, na regalo. Kasi hindi mo nga kilala yung tao. Pero kapag kilala mo yung tao, di ba, doon mas lalong nagiging tumpak yung regalo natin. Sabi, ang pinag-isipang regalo ay isinasaalang ang kanyang hilig. Inaisip mo, hilig niya to. Mahilig siya sa chocolate. Pangailangan, naku, wala siyang pera ngayon, pera na lang bibigay ko. Karanasan, di ba, ay mahilig mag-travel to, bibigyan ko to ng travel papuntang Mindanao. Yan. Tapos kalagayan, di ba kung ano kalagayan niya ngayon, ay masaya siya ngayon, so siguro magugustuhan niya yung gantong bagay. Yan. At may mga taong mas gusto ang regalong karanasan. Di ba, kaya di ba kapag mga raffle nga, merong mga dyan, yung trip for two na mga pinaparaffle, kasi may mga taong mas gusto yung regalo na adventure, biyahe, kainan. Meron naman nagbibigay ng buffet. Yan, meron kang, matawag doon, GC para sa buffet. Yan, samantalang ang iba naman ay mas gusto ang bagay. Libro, panulat, damit. Yan. Kaya iba't iba, depende sa pagkakilala natin sa tao. Ano ba gusto niya, di ba? Yan, depende doon. Kaya pag-iisipan mo yung ganon. Sunod naman, pagtanggap ng regalo. Dahil malamang nga, malamang sa malamang, makakatanggap tayong regalo ngayong Pasko, isipin natin kung paano tayo tumatanggap. Kailangan pala pag-isipan mo rin, ikaw, paano ka mag-accept ng regalo. Yan, gusto mo bang makaramid at marunong ka? Ito, tuturo ko po sa inyo. Yan. Sabi dito, mas mahalaga ang relasyon natin sa nagbigay. Tandaan muna natin
mas mahalaga yung relasyon natin dun sa nagbigay sa atin kaysa sa regalo mismo. Di ba? For example, di ba, pag binigyan ka ng isang item, ang pinaka-iniisip ko doon, hindi agad yung bagay, kundi yung taong nagbigay sa akin. For example, may inabot sa akin si Grace nung nakaraan. Hindi yung bagay yung iniisip ko doon, yung connection naming dalawa. Di ba? Yung parang alam mo yung closeness nyo, yung parang yan, yung pagde-develop ng friendship. Yun yung binavalue mo doon sa, bago yung bagay, yung tao muna. Di ba, kunwari, yung kaibigan mo, ganyan-ganyan. Basta pag may nagbibigay sa atin, iniisip mo na mas mahalaga ang pinakahalaga nun, parang pinapahalaga niya yung relasyon na meron kayo. Ayan, tapos, sabi dito, pagka nakatanggap tayo ng regalo, pahalagahan natin ang pag-iisip, pagsisikap, at gastos na inilaan niya. Siyempre, di ba, lahat ng regalong natanggap mo, may gumastos para doon. Di ba? Kaya naman, i-appreciate natin yung gastos noon, yung time na inisip niya, anong ibibigay niya sa'yo, yung pagsisikap niya na naganap pa siya sa lahat ng mga Shopee, saka sa lahat ng mga Nobo, sa lahat ng mga Divisoria, di ba? Nagpawis-pawis para lang mahanap yung bibigay na yan sa'yo. Kaya dapat, ina-appreciate natin yun. At maging mapagpakumbaba tayo at handang magulat. Ihanda mo yung sarili mong magulat. Wow! Kailangan yan? Kailangan may ganon. Para, kung ganon ka, alam mo makakarami ka ngayong Pasko. Yan. At tuwing every time na may mga bigayan, ikaw yung pipiliin. Di ba kunwari yung expression ni John Rex pag nagugulat, di ba? Kung ganito lagi yung bibigyan mo, ang sarap bigyan ng kape, di ba? Kasi nga, parang grabe yung tuwa. Ayun, kaya, ayun nga po, maging mapagpakumbaba na, anong sabihin na mapagpakumbaba? Yung parang, wow, na binigyan na alala ko. Hindi yung, ba dapat lang alalahanin niyo ako, di ba? Hindi yung gano'n. Kundi, yung parang, nung binigay sa'yo, wala lang sa'yo. Kasi bakit? Dapat nyo lang ako regaluhan na. Gano'n. Hindi po gano'n. Kundi, mapagpakumbaba na, wow, naalala ko, di ba? Grabe. At, isa ka sa pinili niyang gastusan ngayong Pasko, di ba? Kaya, dapat thankful po tayo. At handang ano to, grabe, di ba? Parang ipapakita mo yung excitement habang tumatanggap po. Pagkatapos buksan ng regalo, ipakita natin ang pasasalamat sa ating salita at kilos. Thank you, wow, ganyan, excited na ako. Di ba? Yung parang, pati kilos, hindi yung, okay. Parang ganun lang, di ba? Kaya hindi na makakatanggap yung mga ganong tao. Yan, kaya dapat kung gusto niyo po makarami, ganyan sa salita, sa kilos, papakita natin yung tuwa natin. Sunod po, paano kung hindi natin gusto ang regalong natanggap natin? Ang sagot, magpasalamat pa rin tayo. Di ba? Siyempre, mas mahalaga yung tao na nagbigay. Ayan, magpasalamat tayo. Iwasan nating maging tulad ng isang kamag-anak natin na agad sinasabi na ipapapalit niya ang regalo. Di ba? Minsan sa mga reunion, ay, palit tayo. Di ba? Kakabigay mo lang, biglang narinig mo, papalit daw tayo. Di ba? Parang nakakaano yung gano'n, di ba? Yung parang hindi, pala, nandun ka pa, pinapakita na sa yung hindi niya nagustuhan regalo, di ba? Kaya wag po tayong ganon kapag, nakakatanggap tayo. Sa sunod po, spiritual na regalo sa Diyos. Yan, ngayon, paano naman yung tayo magbibigay ng regalo sa Diyos? Sabi dito, malinaw na wala siyang kailangan. Wala naman talagang kailangan si Lord Diyos siya. Siya ay may-ari ng lahat sa mundo, sa buong universe. Pero wala naman siyang kailangan, di ba? Pero paano po tayo makakapagregalo kay Lord? Ngunit, nalulugod ang puso ng Diyos kapag ang kanyang mga anak ay nag-aalay ng kanilang mga handog. Praise. Natutuwa po ang Panginoon kapag nag-offering tayo, di ba, ngayong Pasko, sa Kanya. Sa panahon ng Pasko at sa Praise. Sa panahon ng Pasko at sa bagong taon, ang mga regalong ito ay angkop. Tingnan niyo po ito, 8 na letter P. Para matandaan nyo, pwede niyong maging regalo kay Lord ngayong Pasko. Dahil wala naman talagang siyang kailangan, di ba? Pero itong 8 na letter P na to, pwede nating gawin para, pwede nating ibigay kay Lord. Yan. Unang letter P ay panahon. Yan. Maglaan ng oras, panahon o oras. Yan. Maglaan ng oras kasama ang Diyos, makinig at manalangin at maranasan ng kanyang presensya. Kaya ito yung pagsisimbang umaga natin, paglalaan natin ng time na makausap si Lord sa prayer. Ayan po ay regalo na natin kay Lord. Pangalawa, pag-ibig. Sabihin sa Diyos kung bakit mo siya mahal at maglingkod sa iba bilang patunay ng pag-ibig. At yung pag-serve po natin sa ibang tao, ginagawa kasi natin yun para kay Lord.
Kaya yun, doon nakikita ng Diyos na mahal natin siya kung pinaglilingkuran natin yung iba. Pangatlo naman, pagsunod. Sumunod sa salita ng Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay nang walang pagtutol. Siyempre, ang obedience pa rin po ay pagmamahal din sa Panginoon. Number 4, papuri. Sa katahimikan man o sa salita, sa awit, di ba? Yan, pagpupuri. Number 5, pagsamba. Pagsamba ng personal o kaya naman, dito po sa church, lalo na sa bahay ng Diyos kasama ang kanyang bayan. Tapos number 6, pagbibigay. Siyempre, lahat ba tayo nakapagbigay na, di ba, sa ating give a gift, di ba? Kasi yun nga na, itong time din na to, yan, ang magandang panahon para magbigay tayo. Number 7, pasasalamat. Isulat ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa'yo sa araw na ito o sa mga panahon, di ba? Maging thankful tayo sa mga biyaya niyang Panginoon sa atin. At number 8, pagtitiwala. Ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang plano at tamang panahon. Di ba? Kaya yon, yung mga bagay po na to, pwede nating maging regalo sa Panginoon. Kaya nakuha niyo po yung 8. Panahon, pag-ibig, pagsunod, papuri, pagsamba, pagbibigay, pasasalamat, pagtitiwala. Kasi ito po, ang pangunahing aral doon sa mga nabanggit po natin, tandaan natin na, ayan, ang pagbibigay ay dapat maingat, may pagmamahal, at may tamang motibo. Kaya yan po yung mga tatandaan natin sa pagbibigay. At ang tamang pagtanggap naman ay nagpapakita ng pasasalamat at respeto. At ang relasyon at motibo sa likod ng regalo, ang mas mahalaga kaysa sa mismong bagay. Di ba? Yung pagmamahal na motive ng regalo na yun. So, ito na po yung last, yung si Jesus, ang regalo ng Diyos. Yan. At dito po, yan, natin na yun, kung ano yung pagbibigay kay Jesus. Sabi po dito, ang konsepto ng kenosis. Ayan, ang ibig sabihin ng kenosis, pagpapakumbaba ng Diyos. Yan sa Bible, ang pagbabalot ng Diyos sa kanyang sarili bilang tao ay tinatawag na kenosis o ang paghubad ng kanyang banal na kaluwalhatian. Ayon po sa Philippians 2:6-7, na kahit siya ay Diyos, hindi niya ito pinagpilitan. Kundi, di ba ang sabi po doon, hinubad niya ang kanyang kadakilaan at naging anyong alipin, na inuwan niya po yung glory ng heaven para maging tao, kagaya natin. Ipinapakita nito na ang tunay na pagbibigay ay nangangailangan ng sakripisyo at pagpapakumbaba. Kaya ganun din po, ibig sabihin din sa giving po natin, di ba? Kaya may mga sacrificial giving din tayo kasi naalala natin na ang Diyos, nag-sacrifice din siya para sa atin. May kwento po dito, yung The King in Rags pala. Ayan, sabi, may isang hari na gustong malaman kung paano talaga namumuhay ang kanyang mga nasasakupan. Kaya ang ginawa niya, imbis na pumunta siya doon ng may mga gwardya at nakasuot ng korona, nagsuot siya ng maduming damit at nagpanggap na pulubi. Tumira siya sa gitna ng mga mahihirap, kumain ng kung ano ang kinakain nila, at naramdaman ng kanilang hirap. Yan. Sabi po dito, ito ang ginawa ng Diyos sa atin. Parang kay Jesus din po. Di ba yung Diyos, hindi po siya yung parang, hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa atin. Di ba sabi dito, hindi siya nanatili sa langit para tignan tayo mula sa malayo. Kundi yung Diyos natin, dahil may care siya sa atin, gusto niyang malaman yung maintindihan tayo, mga nararanasan, nararamdaman natin, bumaba siya dito sa mundo. Sa pamamagitan ni Jesus, siya mismo ang bumalot sa kanyang sarili bilang tao para maramdaman ang ating hirap at iligtas tayo. Di ba? Parang same din sa kwento na yun na ganun po yung ginawa ni Jesus o ng Diyos na God with us. Di ba? Na kasama na natin. Para maintindihan niya tayo kapag may mga problema tayo, mga pinagdadaanan, kaya po yung naging tao ang Diyos. At meron din isang kwento dito. May isang bata na gustong regaluhan ng kanyang tatay, pero wala siyang pera. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng isang malaking kahon at binalot ito ng napakagandang wrapper. Nung binuksan ng tatay ang kahon sa araw ng Pasko, nagulat ito dahil walang laman yung loob. Galit na nagtanong ang tatay, bakit mo ako binigyan ng walang lamang kahon? Sumagot ang bata, tay, hindi po yan walang laman. Pinuno ko po yan ng 1,000 halik at yakap para sa inyo. Di ba? Kaya, anong sabihin nun? Yung regalo kasi ng bata, hindi siya tangible, hindi siya nakikita. Kundi, ayun nga, di ba hindi lahat ng regalo nga na natatanggap natin ay material. Kundi marami pong regalo na meaningful pa nga, di ba? Yung ibang mga hindi po material na bagay. Kaya sabi po, ang Diyos ay hindi nagbigay ng bagay lang sa atin.
ibinigay niya ang kanyang presensya. Ang regalo po rin talaga ng Diyos sa atin, presence niya. Yung Emmanuel nga, di ba, na hindi na ako malayong Diyos sa inyo, kasama niyo na ako. Yan. At sabi po, ang pinakamahalagang regalo ay hindi ang binibili sa mall, kundi ang pagbibigay ng sarili para sa iba, gaya ng ginawa ni Jesus. Di ba? Kaya yun po. Tapos sabi po dito, si Jesus bilang panganay sa maraming magkakapatid. Di ba sabi po yan sa Galatians 4:4-7 na tinawag na po tayong anak at tagapagmana nung tinanggap natin si Jesus. At sa kulturang Hudyo, ang panganay, di ba pag panganay ka, ikaw yung pinakamalaki yung mana. Di ba? At si Jesus, ganun siya, yung naging panganay siya nung pinanganak siya dito sa mundo. Dahil tinanggap din natin po si Jesus, ang katayuan niya bilang anak ng Diyos ay ibinahagi niya sa atin. Tayo rin, kung ano yung meron si Jesus, ano yung kayamanan niya, kayamanan na rin natin. Kaya kapag nakikita tayo ng Diyos, hindi na tayo nakikita bilang makasalanan, kundi bilang mga mahal na anak na kasama ni Jesus sa kanyang kaharian. Sunod po, ang pagkakaiba ng present o yung regalo sa grace, yung biyaya. Yan. Kasi, di ba ang regalo nga po dito sa mundo, binibigay siya sa taong karapat-dapat. Yung parang, dahil may okasyon, kaya ibinibigay yun sa tao. Pero, ang regalo ng Diyos na si Jesus ay tinatawag na biyaya o grace. Kasi po yung grace, binibigay siya kahit hindi ka deserve, di ba? Yun, pero dito sa mundo, bibigyan ka kasi, close kayo. Bibigyan ka kasi, deserve ka. Pero, ang grace po, yung regalo ng Diyos na to, undeserved, di ba? Hindi tayo deserving na regaluhan dahil makasalanan tayo, pero binigay pa rin po si Jesus. Sabi diyan, ang biyaya ay unmerited favor. Regalong ibinigay kahit hindi tayo karapat-dapat at hindi natin kayang bayaran. Sa Ephesians po yan, 2:8-9. Ito ang pinakamalalim na uri ng pagbibigay. Di ba? Ito talaga yung totoong na born again na pagbibigay. Ang pagbibigay ng pinakamahalaga sa taong walang pambayad. Dapat din po, ang nireregaluhan natin ngayong Pasko, yung mga taong hindi tayo mababalikan ng regalo. Kunwari, regaluhan kita kasi alam ko kaya mo rin akong regaluhan. Sino po yung mga hindi tayo kayang regaluhan? Yung mahihirap, yung mga pulube, yung mga bata, kaya ba tayo regaluhan yan? Di ba kaya pag Pasko rin, meron talaga tayong mga pagre-regalo sa mga bata kasi sila rin walang pambayad. Hindi nila tayo mababalikan ng ganun. Kaya yun yung mga tao po na yun talaga yung priority dapat regaluhan po ngayong Pasko. Kaya ayun yung mga give-a-gift din po natin. Tapos may isa pa pong dito, kwento pa. Sa sining ng pagbabalot ng Korea, yung pojagi, minsan ay gumagamit sila ng mga pinagtabasan or scraps, yung parang tira-tirang tela. Tapos pagsasama-samahin nila yon para gumanda yung tela. At may isang kwento ng isang banga. Yung banga na yon ay punong-puno ng bitak, crack-crack na siya. Akala nung banga ay wala na siyang silbi dahil tumatapon na ang tubig. Pero yung may-ari nung banga na yon, binalot siya sa magandang tela. Tapos alam niyo ba, imbis na maging patapon na yung banga na yun, doon pa niya nilalagay yung mga kayamanan niya, yung nung may-ari. Di ba kaya, yung alam mo yung banga na patapon na dahil crack na, pero tinransform siya nung may-ari, di ba? Na naging lalagyan po ng kayamanan. Kaya naging napakahalaga. Sa atin din po, tayong mga tao ay parang banga na may bitak dahil sa kasalanan, mga sugat, di ba, mga pinagdaanan po natin. Pero binalot tayo ng Diyos ng kanyang biyaya. Di ba? Na-cover tayo ng grace ni Lord at hindi mahalaga kung gaano tayo sira, gaano tayo kadaming crack, di ba? Ang mahalaga ay ang regalo, si Jesus, na nilagay sa loob natin. Isipin nyo, makasalanan tayo pero pinili pa rin ng Diyos na tayo yung maging templo, yung titirhan niya, sa atin pa tumira ang pinakamahalagang regalo, yung si Jesus. Kaya ganon po tayo tinransform ng grace ng Panginoon. Tapos sunod po, ang templo ng Banal na Espiritu. Yan, binalot ng Diyos si Jesus sa katawan. Ngayon, dahil sa Banal na Espiritu, ang ating mga katawan naman ay nagsisilbing balot o templo ng Diyos. Di ba kaya, ayun nga po, na dahil sa Holy Spirit na nakatira sa atin, di ba, tayo naman yung katawan natin na to naging balot or templo ng Diyos. Ibig sabihin, dala-dala natin ang regalo na si Jesus saan man tayo magpunta. Di ba? At tayo na ngayon ang nagsisilbing buhay na pojagi o balot na nagpapakita ng kagandahan ng Diyos sa ibang tao. Kasi ito, ang double exchange or ang palitan. Meron daw pong tinatawag sa theology na the great exchange. Na sa pagbibigay ng Diyos kay Jesus, di ba, kinuha niya yung kasalanan natin, pinalitan niya ng katuwiran. Kinuha niya yung kamatayan natin, ibinigay niya ang buhay. At kinuha niya yung kahirapan natin para palitan ito ng kayamanan. Kagaya ng sinabi sa give thanks, di ba?
Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Diba? Because of what the Lord has done. Yan. Kaya yun, sa dulo po nito, meron po, sino dito may nakakaalam ng white elephant? Alam mo. Yan. Ako nga rin, ngayon ko lang nalaman to eh. Yan. Pero alam mo, may nakakaalam naman pala. Sa mga exchange gift po, madalas nating ayaw ang white elephant. Ang ibig sabihin po niyan, yung regalong mukhang walang pakinabang. Yung parang, ay, ganda, pero saan ko lalagay ito? Para saan to? Yung parang ganun po. Yan yung mga ayaw natin kapag exchange gift. Yung makakatanggap ka ng regalong hindi mo alam sa para saan ba ito, walang pakinabang. Kaya nga, di ba minsan po, pag exchange gift, mas gusto natin yung useful, something useful. Sabi po, nung sinilang si Jesus sa sabsaban, para sa mundo, ay, hindi pala, gusto niyo ba malaman tawag dyan? Bakit white elephant? Yan, kung saan nagsimula yun. Ito yung kwento muna. Dito muna tayo sa sunod. Ang kwento ng white elephant, bakit naging ganun yung tawag? Kasi sabi, bakit white elephant ang tawag sa mga regalong walang silbi, pero mahirap mahirap itapon. Sabi, galing ito sa Siam o sa Thailand. Dati, kapag may kaaway o kinaiinisan ng hari, ireregalo niya yung white elephant sa servant o kaya sa tao na kinainisan niya. Parang akala ng tao, di ba parang kung isipin mo, wow, nakatanggap akong regalo mula sa hari. Pero ang totoo, parusa pala yun, imbis na blessing, curse pala. Kasi magiging magastos. Yung white elephant kasi, hindi yan pwede pagtrabahuin. Kasi ginagawa nila yan parang Diyos. Ganon. Tapos, kaya mahirap yung pagkain tsaka maintenance niyan. At wala ring silbi yung white elephant kasi sagrado nga, hindi mo pwede pagtrabahuin. Tapos pangatlo, bawal ipamigay kasi insulto sa hari kapag tinanggihan o pinamigay mo yung regalo na yun. Kaya sa dulo, nababankrupt hanggang mawalan na ng pera yung niregaluhan kasi kakapakain niya dun sa elepante. Kaya ngayon, ang white elephant ay tawag sa regalong pabigat sa tumatanggap. Di ba? Kaya ayun. So alam niyo na yung tawag dyan, alamat. Tapos balik natin sa kanina. So yan, ganun din, nung sinilang si Jesus sa sabsaban para sa mundo, mukha siyang parang walang pakinabang, parang isipin niyo, bakit naman ireregalo ng Diyos sanggol, baby? Ano magagawa niyan? Di ba? Ayan, parang sanggol na mahirap at ipinanganak sa kulungan ng hayop. Pero sa loob ng simpleng balot na yon, naroon ang kaligtasan ng buong mundo. Hindi nila alam, baby lang yun, pero ang buhay na walang hanggan, paladalan niya. Di ba? Kaya sabi po dito, huwag nating husgahan ang regalo ng Diyos. Pakinig na natin. Yan, na sa panlabas na anyo. Ang kapayapaan at kagalakan na galing kay Jesus ay higit pa sa anumang mamahaling gamit. Di ba? Kaya yon po, sabi po, ang mundo, minsan nagbibigay ng white elephant. Mga regalong mukhang maganda, pero pabigat pala sa buhay. Tulad ng bisyo, maling relasyon, o material na bagay na nagbibigay lang ng stress. Pero po ang regalo ng Diyos, na si Jesus, ay kabaliktaran. Mukha siyang simple, pinanganak sa sabsaban, pero siya ang regalong nagpapagaan ng ating pasanin. Sabi ni Jesus, ang aking pamatok ay madaling dalhin, at ang aking pasan ay magaan. Ang regalo ng Diyos ay hindi pabigat, kundi pampalaya. Di ba? Lalaya ka dahil sa regalo na ito. Yan, kaya tandaan po natin, nagre-regaluhan tayo tuwing Pasko dahil gusto ng mga tao na tularan ng pagbibigay ng Diyos. Dahil giver si Lord, kaya nagiging giver din po tayo pag Pasko. Alalahanin ang kapanganakan ni Jesus, di ba? Dahil nga birthday po ni Lord, at ipakita ang pagmamahal at malasakit. Pero mahalaga pong tandaan na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi ang regalo, kundi ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita kay Kristo. Kaya naman, kung gusto niyo po na magparinig ng regalo, ang ibati niyo ngayong Pasko ay Merry Galong Pasko. May regalong Pasko po. May regalo ka na ba sa akin? Yan. Kaya yun nga po, di ba na hindi naman mahalaga kung meron po tayong mga natatanggap na regalo ngayon. Ang pinakamahalaga, natanggap po natin yung regalo. Na pinaka-importante, yung regalo po ng Diyos sa atin. Na sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan sa mga kasalanan natin, di ba, at buhay na walang hanggan. Kaya may regalong Pasko po sa bawat isa. Yeah.